Ako si Kay Harta. Ako ay 18 taong gulang, at nakaupo ako sa deck ng cruise ship na Pacific Star, nanunood ng paborito kong palabas sa aking telepono. Malakas ang musika sa paligid ko. Ang buong graduating class na binubuo ng 300 katao, mula sa lahat ng 4 na seksyon, ay sumasayaw, umiinom, sumisigaw, at kumukuha ng mga litrato sa dalampasigan. Ang Majigakuan Academy, isa sa pinakamahal na pribadong paaralan sa Tokyo, ay nag-organisa ng isang graduation trip na pag-uusapan ng mga tao sa loob ng maraming taon. Isang 3 araw na cruise sakay ng isang tunay na liner sa karagatang Pasipiko, kumpleto sa mga magagandang restaurant, dance floor, at mga balkonaheng cabin. Binayaran ito ng komite ng mga magulang, tumulong ang mga sponsor, at pumirma ang punong guro. Ang ruta ay umalis mula sa Yokohama, tumungo patimog lampas sa Izu Islands, makarating sa Ogawara Islands, at bumalik. 4 na araw sa bukas na Pasipiko. Hindi ako nababagabag ng alinman sa mga ito. Hindi naman sa bastos ako o madaling magambala. Dahil lang nakaupo ako sa isang deck chair sa dulong popa, naka-earphone, at ipinapakita ni Bear Grylls kung paano magsindi ng apoy sa basang tropikal na islang ito gamit ang mga tuyong bahagi ng puno ng nyog. Ito ay 1,000 beses na mas kawili-wili kaysa sa anumang party. Ang ultimate survival ang aking palabas, ang aking buhay. Hindi ko lang ito pinanood. Pinag-aralan ko ito sa isang notebook, hinihinto at nire-rewind. Alam ko kung paano magsindi ng apoy sa ilang 7 iba't ibang paraan: friction bow drill, pump drill, flint at steel, lens focus, battery at foil, tuyong kawayan, maging tsokolate at lata. Alam ko kung paano maghanap ng tubig kung saan walang tubig, pangungulekta ng condensation mula sa mga dahon sa umaga. Paghuhukay ng balon sa dalampasigan 3 metro mula sa tubig alat. Paggawa ng solar steel mula sa hukay at plastic sheeting. Pagsubaybay sa mga ibon at insekto na laging lumilipad patungo sa tubig. Alam ko kung paano gumawa ng mga silungan, mga platform ng puno na nakasandal mula sa mga sanga, braso, dahon, takip, at mga windshield. Alam ko kung paano manggaso. Gumawa ako ng mga patibong gamit ang lubad, mga sibat na pinatigas ng apoy, nangingisda gamit ang aking mga kamay sa mababaw na tubig, at nakahanap ng mga uod sa ilalim ng balat ng mga patay na puno. Bukod sa lahat ng ito, marami rin akong nabasa. Natutukoy ko ang bawat uri ng makamandag na ahas sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pattern ng kaliskis nito. Alam ko kung aling mga insekto sa tropiko ang mapanganib at alin ang pinakamahusay na pinagmumulan ng protina. Alam ko ang ugali ng mga unggoy na baboy ramo at mga buwaya. Alam ko kung aling mga berry ang nakakain, aling mga dahon ang gumaling na mga sugat, at aling mga ugat ang nakakapigil sa gutom. Nahuhumaling ako sa kaligtasan sa ilang. Inisip ng mga kaklase ko na kakaiba ito. Sasabihin ng nanay ko, para saan mo ito kailangan? Nakatira ka sa Tokyo. Bumubuntong hininga ang mga guro, pero wala akong pakialam. Naniniwala akong handa na ako para sa anumang bagay. Sa screen, babasag ni Bear Grylls ang isang nyog sa isang bato at iinuman ang gatas nito. Sinabi niya sa kamera, sa isang disyerto na isla, ang pinakamatinding kaaway mo ay hindi gutom o mga mandaragit. Ang pinakamalaking kaaway mo ay ang pagkataranta. Kung mapipigilan mo ang takot, makakaligtas ka kahit saan. Tumango ako na parang direkta niya akong kinakausap. Pagkatapos ay tinanggal ko ang aking headphones, inilagay ang aking telepono sa aking bulsa, at naglakad patungo sa dance floor. Si Akane Fujimori, ang babaeng palihim kong minahal simula pa noong ika-10 baitang, ay nakatayo sa tabi ng railing, may hawak na baso ng juice, nakatingin sa mga bituin. Gusto ko siyang puntahan, gaya ng dati, pero tumanggi ang aking mga binti. Sa halip, pumunta ako kay Takiya Matsuda, na sumasayaw sa gitna ng karamihan, at nagkunwari akong nagsasaya. At saglit, ginawa ko talaga. Malakas ang musika, nanginginig ang kubyerta. Madilim at walang katapusan ang karagatan malapit sa railing. Ang mga ilaw ng barko ay sumasalamin na parang mga nakakalat na bituin sa tubig. Ang ganda. Ngumiti ako. Patapos na ang gabi. Bandang 11:00, sinimulan ng mga duty teacher na ipadala ang lahat sa kanilang mga cabin. Medyo mas umuuga ang barko kaysa sa araw, pero walang pumansin. Pumunta ako sa cabin ko sa ibabang deck, ang pinakamura. Yung loob na walang bintana, yung walang may gusto,
at yung huli kong nakuha dahil huli akong nagparehistro. Isang higaan na may nightstand at maliit na banyo. Humiga ako nang hindi nagpapalit ng damit. Pumikit ako, nakatulog ako, at pagkatapos ay nagising ng may pagyanig. Hindi dahil sa isang tunog, kundi dahil sa isang impact. Nanginginig ang buong katawan ko. Lumipat ang kisame pakaliwa. Ang dingding ang naging sahig. Gamulong ako mula sa higaan at nahulog sa pasilyo, at tumama ang balikat ko sa nightstand. May mga sigawan. Hindi iisang boses, kundi dose-dosenang. Ang pagtunog ng alarm. Kumikislap ang emergency lighting na pula. Ang sahig sa ilalim ko ay dahan-dahan ngunit malinaw na kumikiling. Lumulubog ang barko. Lumabas ako sa pasilyo. May tubig na nagmumula sa kung saan sa ibaba. Hindi parang spray, pero tumataas. Parang tumataas na tubig, itim at malamig na hanggang bukong-bukong ko na. Nagtakbuhan ang mga tao. Ang ilan ay nakapijama, ang ilan ay nakayapak. May humihila ng malita na wala ng kahulugan. Sumisigaw si Teacher Nazhira. Lahat ay lumapit sa mga lifeboat. Nagsimulang pumutok ang boses niya. Tumakbo ako papunta sa hagdan. May tubig na hanggang tuhod ang lalim sa hagdan. Magulo. May isang tao. Natamba sila. May natapakan sila. Tinulak ko ang daan gamit ang balikat ko. Umakyat ako sa itaas na kubyerta. Isang kalamidad sa labas. Ulan sa gabi. Malakas ang hangin kaya kamatamba. Maitim at malalaki ang mga alon. May mga alon na 4 hanggang 5 metro ang taas na paparating sa ibabaw ng rehas. Ang barko ay nakahilig marahil ng 20 degrees at lumalakas ang pagkahilig. Nakikita ko ang isang lifeboat na ibinababa sa kaliwang bahagi. Tumama ito sa katawan ng barko, tumaob, at tinangay ito ng alon sa dilim. Sumisigaw. May mga taong tumatalon sa tubig. Ang ilan ay nakakapit sa rehas. Ang ilan ay nagdarasal. Ang ilan ay nakatayo lang doon, nanonood. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Hindi ko rin maintindihan. Malalaman ko mamaya kung makakaligtas ako. 2 nagbabangga ang atmospheric front ang lumikha ng bagyo sa loob lamang ng ilang oras. Huli na ang pagbibigay ng babala ng Meteorological Service. Tinamaan ang barko ng isang masamang alon. Isang 12 metrong alon ang tumama sa katawan ng barko sa ilalim ng waterline. Nasira ang mga watertight bulkhead. Huminto ang mga makina. Nawalan ng komunikasyon. 30 minuto lang mula nang maging maayos ang lahat hanggang sa matapos. Pero sa ngayon, wala akong alam sa mga ito. Isa lang ang alam ko, lumulundo ang kubyerta sa ilalim ng aking mga paa, at kailangan ko ng isang bagay para manatili akong nakalutang. Nakakita ako ng basahan para sa lifebuoy sa pasukan ng tulay. Nagmadali akong kumuha ng kawit. Basa ang kubyerta, nakahilig, at madulas. Natamba ako, bumangon, at natamba ulit. Nakarating ako roon nang nakaluhod at nakahawak sa aking mga kamay. Kumuha ako ng isang singsing. Isang malaking orange na singsing na may nakasulat na, Pacific Star. Isinuot ko ito sa aking ulo at hinayla ang mga tali. Ang buong istruktura ng barko ay nanginginig ng malalim, tulad ng isang naghihingalong hayop. Mabilis na bumagsak ang kubyerta. Nasa himpapawid ako. Mga berendilia, katawan ng barko, hangin, at pagkatapos ay tubig. Itim, nagyayelong tubig alat. Ibinababa ako nito, ilang segundo sa ilalim ng ibabaw. Pagkatapos ay hinayla ako pabalik ng singsing. Pinuno ko ng hangin ang aking baga. Isang alon ang nagangat sa akin pataas, at mula sa taas na iyon, nakita ko ang barko sa huling pagkakataon. Ang bituin sa Pasipiko, 200 metro ng bakal, salamin, at liwanag ang lumulubog. Lumubog na ang harapan, ang likuran, ang popa, ay itinaas, at may mga bagay na nahuhulog mula rito. Mga upuan, bagahe, mga life raft, mga troso. Nakabukas pa rin ang mga ilaw. Maliwanag na parang dilaw na mga ilaw ng Pasko, at isa-isa silang lumulubog mula sa kubyerta, dahan-dahan at walang tigil. Ang mga ilaw ng palo ang huli. Pagkatapos ay kadiliman at ang dagandong ng karagatan. Sumigaw ako. Tumawag sa kahit sino, kahit sino. Hinahampas ako ng mga alon pataas at pababa. Naririnig ko ang malalayong kalabog. Pagkatapos, isa-isa, humupa ang mga ito. Katahimikan, hangin, alon, at ulan lamang. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nasa ilalim ng tubig. Siguro 1 oras, marahil 5, marahil buong gabi. Nawala ko na ang oras.
Nawala ko na ang pakiramdam sa aking katawan. Nilamon ako ng lamig. Hawak ko lang ang singsing at patuloy na humihinga. Huminga papasok, kumaway, huminga palabas, kumaway, huminga papasok, lumabas, papasok. Nang magkamalay ako, nasa dalampasigan na ako. Ang mukha ko ay nasa buhangin. Sa loob nito, basa, malamig, at ang lasa ng alat at dugo sa aking bibig. Ang singsing ay kasama ko. Hindi ko ito iniwan kailanman. Pinagsama kami ng alon dito. Nakahiga ako ng patihaya. Malalim na asol ang langit, walang ulap. Mataas ang araw. Mainit, mahalumigmig, mabigat, at tropikal ang hangin. Sa isang lugar, may mga ibong huni sa kakaiba at hindi pamilyar na mga boses. Dahan-dahan akong umupo at tumingin. Ang dalampasigan ay isang makitid na piraso ng puting buhangin, at sa likod nito, ang gubat, isang tunay na gubat, siksik, malalim, berde, imposibleng tawirin. Isang pader ng mga puno, villana at palumpong na umaakyat sa gilid ng burol, mga puno ng nyog na may malalaking tuktok. Nakilala ko agad sila. Ipinakita sa akin ni Bear ang mga ito ng 12-dosenang beses. Ang gilid ng mga bakawan sa gilid ng tubig, malalaking sakahan sa lilim, mga boses, mga ibon, mga insekto, ang kaluskos ng mga dahon, ang malayong tunog ng umaagos na tubig, mga amoy, putik, nabubulok na mga dahon, mga bulaklak, asin, buhay. Tumingin ako sa paligid. Ang dalampasigan ay kurba sa magkabilang direksyon. Nakatago sa likod ng mabatong baybayin. Ang karagatan sa likuran ko ay isang kalmadong kulay turkesa. Na parang hindi nangyari ang bagyo kagabi. Walang kahit isang barko sa abot tanaw. Walang kahit isang bakas ng paa sa buhangin maliban sa akin. Walang kahit isang gusali, antena, o linya ng kuryente. Isang islang walang nakatira. Wala akong paraan para malaman kung nasaan ako. Ang barko ay patungo sa Oguere Islands. Ngunit maaaring itulak ako ng isang bagyo ng daan-daang kilometro palayo sa aking direksyon. Napakalakas ng agos ng Crosho. Maaari sana akong dalhin ito sa Marianas, sa Micronesia, kahit saan sa kanlurang Pasipiko. Kung walang mapa, walang compressor, walang telepono, nasa kailaliman ito ng karagatan kasama ang aking cabin. Hindi ko malaman ang mga coordinate. Ako ay 18 taong gulang. Nag-iisa ako sa isang hindi kilalang isla. Walang pagkain, walang tubig, walang kagamitan, walang komunikasyon. Mayroong 300 katao sa barkong iyon. Ang aking mga kaklase, guro, tripulante. Hindi ko alam kung may iba pang nakaligtas. Hindi ko alam kung may naghahanap sa akin. Hindi ko alam kung mahahanap nila ako. Tumataas ang takot. Pakiramdam ko ay sinasakal nito ang aking lalamunan. Pakiramdam ko ay bumibilis at bumababa ang aking paghinga. Pakiramdam ko ay nagsisimulang manginig ang aking mga kamay. At pagkatapos ay isang boses ang umalangaw sa aking isipan. Kalmado, profesional, pamilyar. Walang ilusyon. Tandaan mo lang si Bear Grylls. Para bang nakaupo siya sa tabi ko sa 10 beses. Ang pinakamatinding kaaway mo ay ang pagkataranta. Pinaikit ko ang aking mga mata. Huminga ako ng mahaba at mabagal at pinakawalan ito. Hindi nawawala ang pagkataranta, ngunit ito ay hamupa. Nakahanap ako ng espasyo para mag-isip. Iminulat ko ang aking mga mata at tumayo. Nanginginig ang aking mga binti, ngunit nakatayo ako. Isa lang ang alam kong sigurado. Ito ay ang kaligtasan ay posible kahit saan. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pag-aaral niyan. Tuwing gabi, bawat episode, bawat libro, bawat artikulo, lahat ay tumatawa. Pinuno ako ng aking ina ng kagalakan. Dati akong iniiling ng aking mga guro. At ngayon ay nakatayo akong walang sapin sa puting buhangin sa isang desyerto na isla sa Pasipiko. At ang tanging bagay na naghihiwalay sa akin sa kamatayan ay ang kaalamang tinatawag ng lahat na walang silbi. Ang aking bibig ay kasing tuyo ng disyerto. Ang aking mga mata ay nakakakita ng isang puno ng nyog na hitik sa prutas. Ang pinakamababa ay marahil 4 na metro ang taas. Hinubad ko ang aking sinturon. Ibinalot ko ito sa katawan at sa ibabang bahagi ng aking likod, tulad ng ipinakita ni Bear sa episode ng Born. Sumandal ako rito at itinaas ang aking mga binti papunta sa boom. Mas mahirap ito kaysa sa nakikita sa telebisyon. Sa taas na 2 metro, nagsimulang mahapdi ang aking mga braso, at huminto ako, huminga, at nagpatuloy.
Inabot ko ang bangkos at dinurog ang dalawang niyog. Binitawan ko ito. Inabot ko ang una at binuksan gamit ang aking kutsilyong pangbulsa. Palagi ko itong inilalagay malapit. Palagi, isang nakagawian na sinabi sa akin ng aking ina na walang silbi sa loob ng 3 taon, tinutusok ko ang ilalim gamit ang mahinang apoy. Ang tubig ng niyog ay lumalabas na malamig at bahagyang matamis, at iniinom ko itong lahat ng walang tigil. Ang lakas na nagmumula ay agad at ramdam. Walang adrenaline rush. Isang pakiramdam lamang na parang ang isang sistemang nagsasara ay hindi kailangang isara sa ngayon. Tumingin ako sa dalampasigan. Malinaw na buhangin sa magkabilang panig, nakikita mula sa tubig, nakikita mula sa himpapawid. Gumugol ako ng 20 minuto sa pag-aayos ng mga bato, naanod na kahoy, at maitim na damong dagat sa itaas ng linya ng pagtaas at pagbaba ng tubig sa 3 malalaking letra, SOS. Kung may naghahanap, malalaman nilang may nakaligtas sa islang ito. Papasok na sana ako sa gubat nang makita ko ito sa basang buhangin sa gilid ng tubig. Isang plastik na bote ang kalahating nakabaon, wala na ang label ng tasa. Kinuha ko ito at binaliktad sa aking mga kamay. Bihira itong plastik, walang donasyon. Nanatili pa rin ang hugis nito. Alam ko kung para saan ito. Sa isang maulap na araw, ito ay isang lalagyan ng tubig. Sa isang maaliwalas na araw, puno ng tubig, ito ay isang lente na maaaring magpaninggas ng apoy. Inilagay ko ang bote sa aking bulsa sa tabi ng aking kutsilyo. Ang unang tuntunin ng matinding kaligtasan ay walang tinatawag na basura. Ang tanging materyal na hindi mo pa naiisip na paraan upang magamit ay basura. Lumingon ako sa linya ng mga puno at pumasok sa loob. Naubos ang tubig ng niyog sa loob ng 30 minuto. Wala pang 30. Mabilis kong ininom ang pangalawa. Itinagilid ko ang balat hanggang sa bumagsak ang huling patak sa aking dila, at pagkatapos ay wala nang natira. Nagmamakaawa na ang aking lalamunan. Tiningnan ko ang 2 walang laman na balat sa aking mga kamay at kinakalkala. Lumubog na ang araw, marahil 4 na oras na ang nakalipas mula tanghali. Ibig sabihin, nasa dalampasigan ako mula pa noong umaga, kung saan walang inuming tubig. At ang karagatan sa paligid ko ang pinakamawalang silbi na likido sa mundo, 40 milyong kilometro kwadrado. Panuntunan ng 3 minuto na walang hangin ay 3 araw na walang tubig. 3 linggo na walang pagkain. Mayroon akong hanggang kinabukasan bago magsimulang malubhang masira ang aking katawan. Iyan ang orasan ko. Tumayo ako, pinupunasan ang buhangin mula sa aking mga tuhod, at nag-isip. Palaging sinasabi ni Bear, kapag kailangan mo ng tubig, huwag kang gumala ng walang patutunguhan. Tingnan ang gumagalaw. Ang mga ibon at insekto ay hindi lumilipad ng diretsyo maliban kung may patutunguhan sila. At ang lugar na kanilang pinupuntahan ay kadalasang tubig. Pinagmamasdan ko. Mga 4 na minuto siguro ang lumilipas. Isang kawan ng maliliit at maitim na ibon, na wala akong alam na pangalan. Sa hilaga, isang mababa at maalalahanang mananakbo ang lumalabas mula sa hanay ng mga puno. Hindi umiikot, hindi nangangaso, kundi pumupunta sa isang lugar. Sinusundan ko sila nang naglalakad. Nakatira ako sa gilid ng kagubatan, kung saan ang lupa ay mas matigas kaysa sa basang buhangin. Ngunit kahit ang mga punong iyon ay hindi pa lubusang natatakpan ako. 400 metro, marahil ay mas malayo pa, at ang lupa ay bahagyang yumuko at lumalambot sa ilalim ng aking mga bota. At ngayon naririnig ko ang tunog na iyon. Ang manipis na tunog ng tubig na tumutulo sa isang pader ng malalapad na puno ng bayabas. Nagpatuloy ako. Isang sapa na halos mas malapad kaysa sa aking mga braso, marahil ay 15 sentimetro ang lalim sa gitna nito, ay dumadaloy sa ibabaw ng makinis na itim na mga bato. Lumuhad ako at tiningnan ng mabuti. Umaagos ang tubig. Mabuti ito. Ang tubig na walang tubig ay nagbubunga ng mga bagay na nagpapasakit sa iyong tiyan. Ay tuluyang sisirain ito. Ngunit maputik ang tubig. Marahil ito ay mula sa mga tanan na inilabas mula sa mga nabubulok na dahon sa agos ng tubig o mula sa latak mula sa bagyo kagabi. Ang pag-inom nito sa ganitong estado ay isang sugal na hindi ko kayang mawala. Kailangan ko muna ng apoy. Bumalik ako sa dalampasigan. Kumuha ng isang plastik na bote at, pabalik sa kampo, itinapon ito sa batis. Ang aking kampo ay kasalukuyang nasa mataas na lugar malapit sa linya ng mga puno kung saan ko iniwan ang life preserver.
Itinaas ko ang bote patungo sa sikat ng araw. Simple lang ang prinsipyo, ang isang plastik na bote na puno ng tubig ay gumagana tulad ng isang convex lens. Ituon ang repraktibong ilaw sa isang madilim na piraso ng tinder, at makakakuha ka ng sapat na init upang sindihan ito. Ipinakita ito ni Bear ng 3 beses sa iba't ibang mga episode. Napanood ko ang lahat ng 3. Nabanggit ko pa nga ito. Ang problema ay nasa langit. Hindi ito ganap na maulap, ngunit may isang manipis na layer ng matataas na ulap sa pagitan ko at ng araw. Ang dami ng haze na iyon ay sapat na upang ikalat ang liwanag. Sapat na upang sirain ang focal point. Pinaikot ko ang bote sa iba't ibang anggulo sa loob ng 12 minuto, pinapanood ang kumikinang na bola ng purong liwanag na gumagalaw sa isang piraso ng tuyong hibla ng palma sa lupa. Uminit ito, ngunit hindi ito nasunog. Ibinaba ko ang bote. Ngayon, oras na para sa isang backup na plano. Alam ko ang pamamaraang ito para maturuan ang isang tao. Sa teorya, kailangan mo ng 4 na bahagi, isang fireboard, isang spindle, isang pana, at isang hawakan. Ang spindle ay umiikot sa loob ng isang bingga na inukit sa fireboard. Ang friction ay lumilikha ng init. Ang init ay lumilikha ng uling. Ang uling ay nagpapasiklab ng tinder. Ang tanging mayroon ako ay ang aking sinturon, na aking binuksan at tinanggal ang panloob na tali nito. Isang kapaki-pakinabang na tali na mga 1.5 metro ang haba. Isang tuyo at tuwid na sanga na kasinlaki ng hinlalaki, na natagpuan ko sa ilalim ng isang natumbang puno ng palma sa loob ng 2 minuto. Para sa pana, gumamit ako ng isang baluktot na piraso ng berdeng kahoy na nababaluktot ngunit sapat na malakas, at para sa fireboard, isang patag na bahagi ng ugat ng kawayan na aking hinati gamit ang aking kutsilyo at pinatuyo sa araw sa loob ng 20 minuto bago ito pinagkatiwalaan. Ang aking malambot ay hibla ng nyog. Kinayod ko ito mula sa loob ng balat ng nyog hanggang sa magkaroon ako ng pugad na kasinlaki ng aking kamao. Partikular na binanggit ni Bear. Ang hibla ng nyog sa hindi bababa sa 2 episode. Naaalala ko ang spindle na lumabas mula sa bingga sa ika-4 na hagod sa aking unang pagsubok. Napakababaw ng pagkakaukit ko sa bingga. Sa pagkakataong ito, mas malalim ko itong kinayod, sa anggulong 45 degrees. Sa pangalawang pagsubok, nakakita ako ng usok. Totoong usok. Isang manipis na kulay abong sinulid na umaangat mula sa bingga. Mas lalo kong hinaplos. Nagsimulang lumapot ang usok. Idinidiin ng kaliwang kamay ko ang hawakan sa dulo ng spindle. Ginagalaw ng kanang kamay ko ang pana pabalik-balik, at ang pagiging nakasquat ay nagpapainit sa aking mga hita. Pagkatapos ay tumigil ang usok dahil nawalan ako ng momentum at ritmo. Walang uling na nalikha. Sa ikatlong pagsubok, ni-reset ko ang lahat, sinuri ang bingga, sinuri ang posisyon ng pugad ng tinder, ikinulong ang kaliwang pulso ko sa aking binti para sa katatagan. Ganito rin ang sinabi ni Bear, tanggalin mo ang pulso mo sa iyong binti o mabibigo ka. At sinimulan kong haplasin, dahan-dahan sa una, pagkatapos ay dagdagan ang presyon. Sa pagkakataong ito, halos agad na tumaas ang usok. Nagpatuloy ako. Kumukulo ang kanang kamay ko sa apoy. Ang usok mula sa puting usok ay naging matangkad na itim. Nang ikiling ko ang tabla, nakakita ako ng kumikinang na kulay kahel pula sa loob ng bingga. Ibinuhos ko ang uling sa pugad ng panggatong, hinawakan ito sa magkabilang kamay, at hinaypan. Dahan-dahan at dahan-dahan, nagsimulang magliyab ang pugad. Nagsimulang pumutok ang usok mula sa pagitan ng aking mga daliri. Hinaypan ko ulit. Isang maliit at manipis na kulungan ang nagliwanag sa gitna ng pugad, at maingat ko itong inilagay sa isang inihandang tumpok ng tuyong kahoy at pinigilan ang aking hininga. Naupo ako ng nakayuko, pinapanood ang apoy. Inabot ito ng 45 minuto. Nagagawa ito ng Bear Girls sa loob ng 3 minuto. Alam ko dahil nakita ko na siyang gumawa nito. Tiningnan ang timestamp. Paulit-ulit ko siyang pinanood. Isang buong 3 minuto ng mga mukha. Pero may blankong ekspresyon at bahagyang ngiti sa kamera. May namumuong paltos sa kanang palad ko malapit sa hintuturo ko, kung saan nakuskos ang bok choy. Sumasakit ang mga hita ko. Tuyong-tuyo ang bibig ko. Malaki ang pagkakaiba ng teorya at praktika, malakas kong sabi sa sarili ko. Nagliliyab na ang apoy ngayon. Kailangan ko ng palayok para pakuluan ng tubig. Wala akong palayok, lata, o anumang uri ng lalagyang metal.
Ang gubat na ito lang ang meron ako. Naghanap ako ng kawayan at agad ko itong natagpuan. Mga 30 metro ang layo, may kumpol nito. Makapal ang tangkay, yung tipong natural na sarado ang mga buhol kada kalahating metro. Pinutol ko ang isang bahagi gamit ang kutsilyo ko. Isang buhol ang nagsara sa ilalim. Bukas ang itaas. Mayroon na akong lalagyan na kasing laki ng isang malaking travel mug. Hindi ito magtatagal magpakailanman. Ang paulit-ulit na pag-init ay magiging sanhi ng pagkabasag ng kawayan. Pero sa ngayon, ayos na. Ang isa pang pagpipilian ay ang hot stone method, na gagamitin ko para sa mas maraming dami. Hamukay ako ng mababaw na butas sa lupa malapit sa apoy. Tinakpen ko ito ng 3 patong ng pinakamalalaking daong parang waksi na nakita ko at pinuno ng tubig bukal. Pagkatapos, gamit ang 2 sanga bilang sipit, ibinaba ko ang mga batong kasing laki ng kamao na pinainit sa apoy sa loob ng 20 minuto diretso sa tubig. Kaagad, nakarinig ako ng isang sumisitsit na tunog. Pagkatapos ng ika-4 na bato, nagsimulang tumaas ang singaw. Kumukulo ng husto ang tubig. Pinagmasdan ko ito ng 2 minuto bago ito alisin sa apoy. Habang lumalamig ito, lalo ko pang nilakasan ang apoy at pumutol ng isa pang bahagi ng kawayan para iimbak, sa pagkakataong ito ay medyo mas malapad. Ngayon ay mayroon na akong 2 lalagyan. Kulang pa. Kakailanganin ko pa, pero sapat na ito para sa araw na ito. Dahan-dahan akong umiinom, humihigop ng paunti-unti, kahit na gusto ng bawat selula sa aking katawan na ikiling ko ang aking ulo at lunukan ito ng buo. Ang dehydration at mabilis na pag-inom ay nangangahulugan ng pananakit ng katawan. Alam ko ito. Dahan-dahan akong umiinom. Walang lasa ang tubig. Pero ito ang pinakamasarap na inumin na natikman ko. Habang naghahanap ako ng mga malambot na pagkain, muntik na akong mapatay ng ahas. Kailangan ko ng tuyong materyal. Isang perpektong tuyo, tuyong-tuyong materyal na maaaring magliyab mula sa isang spark ng walang gaanong pagsisikap. Ang pinakamahusay na mapagkukunan ay kadalasang ang silungang espasyo sa ilalim ng mga ugat ng malalaking natumbang puno, kung saan hindi naaabot ng ulan, at ang balat ng kahoy ay tuluyang natutuyo sa paglipas ng panahon. Nakahanap ako ng isang mahusay na kandidato, isang malaking puno na natamba, marahil isang panahon na ang nakalipas. Ang mga ugat nito ay nabunot mula sa lupa, na nag-iwan ng isang madilim na kuweba ng tuyong lupa at patay na kahoy. Yumuko ako at inilagay ang aking kamay sa puwang sa ilalim ng tumpok na iyon ng mga ugat. May malamig na dumampi sa aking mga daliri. Nang walang pag-iisip, mabilis kong hinayla ang aking kamay pabalik. Puro reflex, 15 sentimetro lamang mula sa aking mga daliri, na sumisilip mula sa dilim, ay isang tatsulok na ulo na may Maybird dilaw na kaliskis. Ang likod nito ay minarkahan ng isang pattern ng madilim, magaspang na mga diamante. Ang mga mata nito ay patayong hiwa, at sa pagitan ng mga butas ng ilong at ng mata ay mga hukay na nakakaramdam ng init. Trimes flavor is okay na at Habit Viper Hemotoxic Venom, napakabilis na kumikilos na kamandag ng walang paggamot. Kahit isang kagat sa kamay ay maaaring magdulot ng tissue necrosis sa loob ng ilang oras at systemic hemorrhage sa loob ng ilang araw. Walang lunas sa islang ito. Kilala ko ang uri ng hayop na ito. Alam ko ang tungkol dito mula sa 4 na magkakaibang mapagkukunan, 2 libro, isang dokumentaryo, at isang gabay sa bukid na binasa ko noong isang maulan na Sabado noong ako ay 15 taong gulang. Alam ko ang sukat nito, istruktura ng ulo, gawi sa pangangaso, komposisyon ng kamandag, at mga protocol sa pangunang lunas. Alam ko na ang mga pit viper ay mga mandaragit na umaambush at hindi karaniwang hinahabol ang mga banta sa pag-atras. Dahan-dahan akong umatras. Walang bigla ang paggalaw. Isang hakbang, 2 hakbang, 3. Hindi sumunod ang ahas. Nanatili ito sa kanyang pwesto. Kumikislap ang dila nito, at pagkatapos ay gumapang pabalik sa dilim. Naupo ako sa lupa 6 na metro ang layo at nanatili roon ng 2 minuto. Nanginginig ang aking mga kamay. Talagang malala, kaya kinailangan ko silang pigilan. Kailangan kong idiin ng malakas ang mga palad ko sa aking mga hita. Kumakabog ng malakas at walang humpay ang aking dibdib. Napakatindi ng adrenaline rush na parang metal ang lasa. Kilala ko ang uri na iyon. Alam ko ang kilos nito. Alam ko na kung atras ako, malamang hindi ito aatake. Marahil ay hindi kayang sugpuin ng teorya ang takot. Ang parehong tawag na ginamit ko noon.
Gayunpaman, walang sino man ang naroon para makarinig nito. Ang pag-alam tungkol dito at ang aking karanasan dito mismo ay dalawang magkaibang bagay. Minarkahan ko na ang punong iyon sa aking alaala. Ang tahanan ng ahas na iyon ay isang mapagkukunang hindi pa ako handang gamitin. Pero baka mamaya ay gamitin ko na. Ang isang pit viper na ganoon kalaki ay may mga glandula ng kamandag. Nang magsimulang maging kulay kahel ang ilaw. Ang tanging meron ako ay isang nagliliyab na apoy, na pinapagana nito. Hanggat patuloy ko itong pinapakain, patuloy itong magliliyab. Malinis na inuming tubig, 2 kondor na kawayan, pinakuluan at pinalamig. Sapat na para mamayang gabi at bukas ng umaga. Kasama sa mga kagamitan ko ang aking kutsilyo at bow drill. Ngayon ay magagamit ko na ang 1.5 metrong haba ng bakalaw mula sa aking sinturon. Ang parehong bow ng nyog ay magsisilbing bola. Hindi mo makakain ang mga iyan maliban sa tubig ng nyog ngayong umaga. May 3 piraso ng nyog pang natitira. Mga 400 calories sa kabuuan. Sapat na para ngayong gabi. Hindi para bukas. Sa huling oras ng pag-iilaw ng silungan, gumawa ako ng maayos na panangga sa hangin. Isinandal ko ang 3 mahahabang poste sa 45 degrees mula sa isang buhay na puno at tinakpan ang mga ito ng mga dahon ng palma na nakapatong-patong na parang mga tisa. Hindi nito haharanggan ang ulan, pero mapipigilan nito ang hangin na pumasok at ang lupang tuyo sa ilalim. 1 oras ng pagsusumikap, malamang na natulog na ako sa mas malala pang lugar. Hindi naman talaga, pero ang bersyon ko na nakapanood ng 300 oras na mga programa sa kaligtasan ay iniisip na kaya nito. Naupo ako sa tabi ng apoy at dahan-daang sinimulang kainin ang unang piraso ng nyog, labis na ngumunguya dahil tinanggap na ng tiyan ko na nakakakuha ito ng higit sa nararapat. May bumagsak sa ibabaw ng tubig medyo malayo sa pampang. Marahil isang isda o isang dolphin. Hindi ako lumingon para tumingin. Nagdagdag ako ng mas maraming kahoy sa apoy, itinaas ang aking mga tuhod, at nakinig. Di nagtagal pagkagabi, narinig ko ito. Sa silangan, sa mga palumpong, isang mabigat, matatag, at walang patid na tunog, isang malaking bagay ang umiikot mga 20 metro ang layo, tila walang anumang kaguluhan. Nakarinig ako ng nabasag na sanga. Isang mahina at umuugong na hininga, pagkatapos ay katahimikan, at ang parehong pag-ikot na galaw. Nangyari ito ng 2 beses pa. Pagkatapos ay tumigil ito, at sa wakas ay nakatulog ako. Kinaumagahan, natagpuan ko ang mga bakas ng paa nito. Mga kuko na biyak, malalalim na marka. Mabigat ang hayop, malapad ang kanyang hakbang. Mayroong 2 magkaibang hanay ng mga bakas na umiikot sa aking kampo. Isang hanay ng mga bakas ang direktang lumapit sa aking panangga sa hangin. Napakalapit na halos maabot ng hayop ang mga dahon ng palma gamit ang kanyang nguso. At pagkatapos ay lumingon ito. Isang baboy ramo. Isang malaking baboy ramo. Lumapit ito, sinuri ako, at pagkatapos ay umalis. Sa ngayon, naririnig ko ito bago ko pa ito makita. Nililinas ko ang lupa sa paligid ng aking kampo. Pinuputol ang mga palumpong gamit ang aking kutsilyo para magkaroon ako ng malinaw na paningin. Ito ang uri ng trabaho na hindi nangangailangan ng lakas ng utak. Na nangangahulugang ang aking isip ay mabilis na tumatakbo patungo sa mga bagay na sinusubukan kong huwag isipin. May 300 katao sa barkong iyon. Mga kaklase, mga guro. May nakakita ba sa SVAS ko sa dalampasigan? May naghahanap ba sa akin? Pumutol ako ng isa pang sanga. Nag-concentrate sa ginagawa ko. Pagkatapos ay may narinig ako mula sa masukal na mga palumpong mga 8 metro sa kaliwa ko. Hindi ito huni ng ibon. Hindi ito huni ng insekto. May mahina at putol-putol na bagay. Isang uri ng magaspang at basag na tunog ng pag-click. Parang may lalamunan na hindi makapagdesisyon kung humihinga o nagsasalita. Inilipat ko ang palumpong sa tabi at tumingin. Isa itong loro. Isang malaking loro, mga 30 sentimetro mula tuka hanggang buntot. Mayroon itong mapula-pula kahel na dibdib na may berdeng pakpak at malalim na asul na balahibo sa buntot. Nakilala ko agad ang uri. Pumunta ako. Ang Alectes rates, isang loro na Alectes, ay matatagpuan sa mga isla ng Pasipiko. Nakita ko na sila sa mga dokumentaryo tungkol sa New Guinea at Solomon. Sa mga dokumentaryong iyon, lagi silang maingay, maliksi, at imposibleng mahuli. Nakaupo ang isang ito sa lupa.
Ang kaliwang pakpak nito ay hindi nakalaylay ng tama, hindi malapit sa katawan tulad ng kanang pakpak nito, ngunit bahagyang nakabaluktot palabas. Masyadong mababa ang kasukasuan nito. May malalalim na marka ng tuyong dugo sa ibabang bahagi ng kaliwang binti nito. Ano man ang nangyari, nahulog ito mula sa isang taas o sinunggaban ito ng isang mandaragit at binitawan. Malamang na nangyari ito kamakailan lamang, dahil hindi pa ganap na nababalutan ng balat ang dugo. Tumingin sa akin ang ibon. Hindi ito nagpapanik. Hindi nito sinusubukang umatras o kumagat. Nakaupo lang si Wags doon, bahagyang ikiling ang ulo nito sa kaliwa at nakatingin sa akin gamit ang isang kumikinang at ganap na kalmadong mata. Nanatili ako roon ng ilang sandali, nagkalkala. Ang isang ibong ganito kalaki ay malamang na naglalaman ng 400 gramo ng karne. Siguro kaunting protina pa, calories, lahat ng kailangan ko ngayon. 2 araw pa lang akong umiinom ng niyog at pinakulo ang tubig, at nagsisimula ng maramdaman ng katawan ko ang panghihina. Pero naalala ko ang beer. Hindi isang partikular na pangyayari, isang bagay lang na maraming beses na niyang sinabi. Ang psikolohikal na pagkasira ay isang tahimik na mamamatay sa mga sitwasyon ng pangmatagalang kaligtasan. Hindi ito dumarating kasabay ng malakas na ingay tulad ng gutom o dehydration. Tahimik nitong sinisira ang iyong kakayahang gumawa ng mga desisyon, ang iyong kagustuhang kumilos, at ang iyong pag-asa sa buhay. At ang bagay na higit na nagpapahina sa iyo ay ang iyong kakayahang magmalasakit sa anumang bagay. Inihilig ng loro ang ulo nito sa gilid, nakatingin pa rin sa akin. Sige, sabi ko, pero hindi mo magugustuhan ang susunod na bahagi. Inabot ako ng 40 minuto para gawin ang splint. Nakahanap ako ng 2 manipis at tuwid na piraso ng pinatuyong kawayan na halos kasing haba ng aking daliri. Pinakikinas ko ang mga ito gamit ang aking kutsilyo hanggang sa hindi na ito maging matinik at binalutan ng isang patong ng ninunguyang hibla ng palma. Ang hibla na ito ay sapat na malambot para hindi masaktan ang pakpak, ngunit sapat na matatag para mapanatili ang posisyon nito. Ang tunay na paraan ay ang paghawak sa kasukasuan ng hindi pinipiga ang mga daluyan ng dugo. Alam ko ito sa teorya. Pero ngayon kailangan ko itong gawin sa totoong buhay sa isang maliit at nagpupumiglas na ibon, na hawak ko sa kaliwang kamay ko at ginagamit ang kanan ko. Hindi ito nagustuhan ng ibon. Hindi ito huni o sumisigaw, kundi naglalabas ng matinis na sigaw na maririnig marahil sa layong 50 metro. Nanginag ako, pero hindi ako tumigil. Gumamit ako ng manipis na hibla ng palm fiber para itali ang mga ito. Itinali ko ang mga ito ng mahigpit para mahawakan, pero hindi masyadong mahigpit para maputol ang sirkulasyon sa pakpak. Sinuri ko ang balot ng 3 beses bago ako tuluyang nasiyahan. Nilinisan ko ang binti nito ng tubig dagat. Pinuno ko ng tubig ang aking palad at ibinuhos ito sa sugat. Isa pang sigaw. Maluwag ang daloy ng dugo, at ang hiwa sa ilalim ay hindi malalim. Nagsisimula na itong gumaling ng kusa. Ibinaba ko ang ibon. Tinitigan ako nito sandali, pagkatapos ay marahas na inalog ang sarili. Maingat nitong sinuri ang bulag nitong pakpak, ibinuka ito ng kalahati, at gumawa ng kakaiba at naiinis na tunog. Alam kong seryoso ako, hindi ko rin ito nagustuhan. Nakahuli ako ng 2 maliliit na isda mula sa ilog gamit ang aking mga kamay. Umabot ito ng 1 oras at kalahati, at nagtagumpay lamang ako dahil napakababaw ng tubig sa isang mabatong bahagi kaya't walang lugar ang mga isda para makatakas sa akin. Hiniwa ko ang isang isda sa maliliit na piraso at inilagay ito sa harap ng loro. Hindi nito pinansin ang isda sa loob ng 10 minuto, ako naman sa susunod na 10 minuto, at pagkatapos ay kinakain nito ang bawat piraso. Pinangalanan ko itong Aw. Ang ibig sabihin nito ay asul sa wikang Hapon, dahil sa asul na mga balahibo sa buntot nito. Hindi ko masyadong pinag-iisipan ang desisyong ito. Pagsapit ng 2 araw, naunawaan ko na may espesyal na pugad ang Aw para sa lungga. Narinig ko ito sa unang pagkakataon sa gabi. Isang mahina at matalim na tunog ng pag-click, halos mekanikal, sa 3 kumpas. Umupo si Aw sa paanan ng isang puno sa tabi ko, nakaharap sa mga palumpong sa silangan, ganap na tahimik. Itinigil ko ang aking ginagawa at nakinig ng mabuti. Pagkalipas ng 30 segundo, narinig ko ang huni ng lungga. Ang malakas na langit-ngit sa mga palumpong at ang kaluskos ng pugad ay katulad ng tunog ng unang gabi.
Lumipas ang lungga marahil 30 metro ang layo at nagpatuloy. Ginawa ni Au ang huni na iyon 20 segundo bago ko ito narinig. Maingat ko itong tinatandaan. Ito ay isang 20 segundong babala na wala sa akin noon. Sa ikatlong araw, naiintindihan ko kung gaano ito kahalaga. Nasa daan ako. Naglalakad ako ng parallel dito, hindi eksakto dito. Sinusubukan kong alamin kung saan patungo ang daan, 2 o 3 metro papasok sa kagubatan sa kanlurang bahagi, nang hindi direktang naglalakad dito. Luma na ang daan ngunit naalagaan. Hindi ito ginawa ng mga hayop ng ganito. Masyadong halata ang mga marka ng hiwa sa mga nalalagas na sanga. Ang lupa ay ganap ding malinis sa mga kalat. May regular na naglalakad sa landas na ito. Pinakalma ko ang aking sarili na wala lang ito. Marahil mga mangingisda na tahimik na dumarating at umaalis. Ang lumang infrastruktura na ito ay naroon noong ang isla ay itinala at inookupahan, at pagkatapos ay inabandona. Halos nakumbinsi ko ang aking sarili na ang Au ang gumagawa ng tunog na iyon. Hindi isang nakakabagot na tunog, kundi isang natatanging tunog, 2 maikli at matutulis na tunog, parang isang maliit na tunog na natatakpan ng mga labi sa dulo. Sipol, hindi ko pa ito narinig dati. Agad akong huminto. Yumuko ako at nagtago sa likod ng mga ugat ng isang malaking deodar na malapit. Naghintay ako ng halos 1 minuto. Wala. Pagkatapos ay narinig ko ito. Hindi eksaktong tunog, kundi pagbabago sa kalidad ng katahimikan. Tumahimik ang mga ibon. Nag-iiba ang dalas ng mga insekto. Para bang may dumaan na bahagi ng lugar na ito, at ang kagubatan ay humuhupa. 2 tao ang lumabas mula sa mga palumpong at patungo sa daanan. Ang mga lalaki ay naglalakad ng may matatag at marahan na paglakad, ang uri ng paglakad na ginagawa ng isang tao sa lugar na alam nila. Maitim na balat na kulay kayumanggi dahil sa araw, at isang tangkad na nagmula sa isang buhay na pisikal na pagsisikap. Walang sapin sa paa, na may mga damit na nakapulupot sa kanilang mga baywang. Bawat isa ay may hawak na mahabang sibat na kahoy, ang dulo nito ay bahagyang kurbado at puti. Mula sa kulay at tekstura, ipinapalagay kong buto ito. Walang metal, walang ibang damit maliban sa baywang. Hindi sila panapanahong muwer. Huminto sila sa daanan. Siguro 15 metro mula sa aking pinagtataguan. Ang isa sa kanila ay may sinabi sa mahinang boses at itinuro ang hilaga. Ang isa naman ay tumugon sa pamamagitan ng mabilis na pagtingin sa paligid. Isang mabagal at masusing sulyap, tulad ng ginagawa ng isang bihasang taga-subaybay, at pagkatapos ay gumalaw sila pahilaga sa daanan. Sa loob ng 60 segundo, nawala na sila sa paningin. Hindi ako gumagalaw ng buong 2 minuto. Binibilang ko ang tibok ng puso ko sa halip na segundo dahil hindi ko pa pinagkakatiwalaan ang sarili kong pagbibilang. Nang umabot ako sa bandang 140, dahan-dahan akong maingat na tumayo mula sa likod ng ugat at umatras palabas ng daanan, sa pinakamakapal na bahagi ng mga palumpong, mga ugat at bato lamang ang tinatapakan ko hanggat maaari. Bahagya siyang gumalaw sa aking balikat at muling umungol ng 2 sipol. Ngunit hindi sa mahinang boses. Oo, bulong ko. Alam ko. Alam ko na ngayon. Kung naglalakad ako sa daanan na iyon nang dumating sila, nakatayo na sana ako sa bukas na lugar na may dalang kutsilyo at sibat na kawayan na ginawa ko noong umagang iyon. At mayroon silang mga totoong armas, naglalakad na parang kilala nila ang gubat na ito bago pa sila natutong magsalita. Isang bali na loro na may benda sa pakpak at duguan ng binti ang nagligtas sa buhay ko. Nang gabing iyon, lumipat ako ng kampo, 200 metro ang lalim sa loob, sa ilalim ng isang bangin na nakausli mula sa paanan ng bundok. Hindi ito isang kuweba, kundi isang batong sanga na nagpoprotekta sa isang 5 metrong lapad at 3 metrong lalim na bahagi ng lupa mula sa ulan. Ang mga puno sa harap nito ay napakasiksik kaya ang espasyo sa ilalim ng bangin ay hindi nakikita kahit sa layong 10 metro. Ang karatula ng SOS sa dalampasigan ay mananatili roon. Kailangan itong makita ng mga tagapagligtas, at manggagaling sila sa dagat, hindi sa gubat. Ngunit binago ko ang aking paraan ng pagsisindi ng apoy. Hamukay ako ng hukay na 30 sentimetro ang lalim at 50 sentimetro ang lapad, nilagyan ng ilalim ng mga patag na bato, at nagsisindi ng apoy sa loob. Hinaharangan ng mga dingding ang liwanag nito.
Sa ibabaw ng hukay, gumawa ako ng isang frame ng mga berdeng sanga at pinatungan ito ng mga dahon, tulad ng isang diffuser. Ang usok ay pumapailan lang at naglalaho bago pa ito makapasok sa canopy. Mula sa trail na 20 metro ang layo, walang nakikita. Tinatakan ko ang pasukan ng kampo ng isang kumot ng mga nakasabit na liana, mahahaba, paikot-ikot na mga baging na parang ilang taon nang tumutubo doon. Sa halip na dumaan sa mga palumpong, naglakad ako sa mga batong nakausli mula sa pampang ng ilog patungo sa tubig. Ang mga bakas ng paa sa mga bato ay natatangay ng ulan, ngunit hindi sa malambot na lupa. Pagkatapos ay umupo ako at gumawa ng sibat. Pumutol ako ng isang piraso ng kawayan na 2 metro ang haba at 2 daliri ang kapal. Sa itaas, maingat kong hiniwa ang kawayan sa 4 na bahagi, mga 20 sentimetro ang lalim, sinisikap na makagawa ng pantay na mga hiwa. Sa loob ng puwang na iyon, inilagay ko ang isang dulo ng bato na inukit ko mula sa isang piraso ng batong pingkian na natagpuan ko sa ilalim ng isang bato. Hindi ito maganda, ni hindi rin ito simetriko, ngunit mayroon itong gilid na dumudugo kapag sinubukan gamit ang aking hinlalaki. Ikinakabit ko ang bato sa pagitan ng mga pinutol na dulo, bahagyang ikinakalat ang mga ito sa paligid nito, at itinali ang buong lugar ng pantay at mahigpit gamit ang hibla ng palma. Pagkatapos, nakakita ako ng isang maliit na puno ng pino sa malapit kung saan lumalabas ang isang ahas. Gamit ang isang patpat, pinupuno ko ang binding ng makapal, parang amber na dagta, tinatakpan ang bawat puwang. Idinidiin ko ang dulo sa isang puno. Sa katamtamang lakas, nanatili ang bato sa lugar. Mas sinikap ko, ngunit nanatili ang bato sa lugar. Isinandal ko ang sibat sa isang pader na bato at pinagmasdan ito. Bukas ay aalamin ko kung maayos na ang pagkatuyo ng dagta sa magdamag. Ngayong gabi, kakain ako ng isa pang isda. Maghahati ako ng 3 piraso kayaw at uupo ng nakatalikod sa pader na bato, nakikinig sa mga tunog ng kagubatan sa gabi. Sa isang lugar doon, ang 2 lalaking iyon ay malamang natutulog sa isang lugar na hindi ko pa natutuklasan. Alam nila ang islang ito tulad ng pagkakaalam ko sa ayos ng apartment ng aking mga magulang. Nang hindi iniisip, at nandito na ako, bukas ng umaga ay 4 na araw na. Pinag-isipan ko ito at pinindot ang pangkabit ng sibat gamit ang aking hinlalaki. Hindi gumalaw ang bato. Mabuti ito. May kakaiba. Kulang. Pero may kakaiba. Nawala ang sibat sa gabi. Kinaumagahan. Sinuri ko ang mga pagkakatali nito. Idiniin ko ang dulo ng bato sa gilid. Pagkatapos ay hinaila ko ito palabas, at saka ko malakas na ibinato ang dulo sa base ng pader na bato. Tuluyan ng tumigas ang dagta. Hindi gumagalaw ang bato kahit 1 milimetro. Hindi ito isang sopistikadong sandata. Pero totoo ito, at akin ito. At habang hawak ko ito sa aking kamay, pakiramdam ko ay hindi na ako gaanong mahina kumpara kahapon, noong kutsilyo lang ang dala ko. At iyon ang tamang pakiramdam. Dahil ngayon ay aalamin ko kung saan nanggaling ang 2 lalaking iyon. Naglakad ako ng parallel sa tren, gaya ng dati, 30 metro papasok sa kagubatan, dahan-daang gumagalaw sa mga palumpong para hindi madaig ng boses ko ang ingay ng kagubatan. Sa unang 100 metro, umupo si Au sa aking balikat. Pagkatapos ay lumipat siya sa isang sanga na mas mataas at sinundan ako, lumilipad ng maiikling distansya sa pagitan ng mga puno. Marahil ay nalaman na niya ang sistema. Nanatili siyang malapit at tahimik. Ang daan ay patungo sa hilaga ng mga 1 kilometro, at pagkatapos ay nagsimulang umakyat. Ang lupa ay tumataas na parang hagdanan, isang lupain na nagmumungkahi ng isang burol sa unahan. Habang tumataas ang taas, ang mga palumpong ay nagiging manipis at ang lupa ay nagiging mabato. Huminto ako sa isang mahabang dalesdes sa burol. Lumuhad ako at tumingin sa paligid. Ang nayon ay nakapatong sa isang patag na bahagi ng burol. Marahil ay 40 metro ang lapad at 60 metro ang haba. 15, marahil ay 18 bahay. Nagbibilang ako ng 2 beses, at sa bawat pagkakataon ay iba ang bilang dahil ang ilan ay nakatago sa likod ng iba. Pareho ang istruktura, mga patayong haligi para sa mga dingding. Ang mga bubong ay gawa sa parehong malalapad na dahon na ginagamit ko para sa aking silungan, at ang mga ito ay bahagyang tumataas sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng maiikling haligi. Isang gilid ng palasyo na may matutulis na haligi ang nakapalibot sa buong bilog,
Bawat isa ay mga 2 metro ang taas, na may matutulis na dulo na nakakurba palabas. May isang butas sa timog na bahagi. Isang puwang na mga 2 metro ang lapad ang naglalaman ng 2 mabibigat na paalang na haligi na maaaring ipasok at ilabas. Sa loob lamang ng hilagang sulok ng palisada, isang lalaki ang nakaupo sa isang plataporma sa isang malaking puno, binabantayan ang kagubatan sa ibaba. Mayroong 35, marahil ay 40 katao sa kabuuan. Nagmasid ako ng 70 minuto, binabantayan ang bawat galaw. May dala ang mga lalaki ng mga sandata, sibat, pana. Ang mga pana ay gawa sa kawayan, malamang na nakatali gamit ang litid o hibla ng halaman, at madali nila itong dinadala, parang may dinadala kang gamit araw-araw sa buong buhay mo. Ang mga sibat at dulo ng palaso ay mapatla ang kulay. Medyo magaspang ang kanilang mga ibabaw. Buto at obsidian. Walang metal kahit saan. Pinanood ko ang bantay sa puno na nagpapalit, at may pumalit sa kanya. Sinuri ko ang oras ayon sa posisyon ng araw. Pagkatapos ay naghintay ako. Pagkalipas ng 2 oras, muling nagpalit ang bantay. Pareho lang ang oras ng pagpapalit, 10 minuto paminsan-minsan. Napansin ko ito. Sistematiko. Hindi nagkataon lang. Ang mga taong ito ay may tunay na rotasyon sa seguridad. Inilipat ko ang aking posisyon upang mas makita ang timog silangang sulok ng palisada. May natatanging istruktura doon, mas maliit kaysa sa iba, gawa sa mabibigat na haligi na nakalagay malapit sa lupa, na magkakalapit. Ito ay mas kahawig ng isang kulungan o bakuran kaysa sa isang bahay. Sa sulok na ito, may puwang sa dingding ng mga palisada, kung saan 2 haligi ang nakayuko palabas dahil sa katandaan. Nabubulok na ang mga ugat nila sa lupa. Walang nakapag-ayos nito. Alinman sa hindi nila napansin o iniisip nilang walang makakapasok. Tiningnan ko ang bakuran. May tao sa loob. Nakaupo, nakayuko ang mga tuhod, bahagyang nakayuko ang ulo. Tumingin ako ng buong 2 minuto para makasiguro. Oo, isa itong buhay na tao, dahil unti-unti silang lumipat ng posisyon habang tinitingnan ko. May suot silang bagay na sumasalo sa mahinang liwanag na umaabot sa sulok. Inilipat ko ulit ang posisyon ko, dahan-daang gumalaw pasilangan sa gilid ng burol. Gumugol ako ng 10 minuto para malaibot ang 30 metro, sinusubukang iwasan ang anumang paggalaw. Mas maganda ang liwanag mula sa bagong anggulong ito, ng mga 20 segundo habang iniuugoy ng hangin ang canopy. Isang puting kamiseta, nakapareho ng crest sa bulsa sa likod, asul na tubo sa mga braso. Alam ko ang kamiseta na iyon. Sinuot ko ang parehong kamiseta 4 na araw na ang nakalipas. Nanatili ako sa burol ng isa pang 2 oras. Binilang ko ulit ang mga pag-ikot ng bantay. 3 ng sunod-sunod, pareho pa rin. Malamang nabababa ang dalas sa gabi. Isang bantay, marahil 2, ang magbabantay sa gate. Ang timog silangang sulok, kasama ang kinakalawang na kahoy at mga anino ng puno, ay halos tiyak na walang nagbabantay. Napansin ko kung saan naroon ang mga apoy sa pagluluto. May 3 apoy na nagliliyab sa gitna ng compound, at kung saan din unang namamatay ang apoy sa gabi. Ang timog silangang sulok ang pinakamalayo sa 3. Ang tarangkahan patungo sa bakuran ay sinisigurado gamit ang lubid. Ang makapal na lubid, na hinabi mula sa mga hibla ng halaman, ay nakabalot ng ilang beses. Matutusok ito ng kutsilyo, ngunit hindi mabilis. 3 beses ko nang natawid ang kagubatan sa pagitan ng nayon at ng aking kampo. Alam ko kung saan malambot ang lupa, kung saan may mga ugat na maaaring matisod ka, kung saan sapat ang siksik ng mga palumpong para mapabagal ka. Alam ko ang isang paraan na mas mabilis kung alam mo ng eksakto kung saan ilalagay ang iyong mga paa. Nagsimula akong maglakad pabalik. Ako ang gagawa. Mayroon akong hanggang dilim para maghanda. Kulang ang oras, at ito lang ang oras na mayroon ako. 4 na oras ang kailangan para maghanda. Una, lubid. Hinati ko ang isang 3 metrong liana sa 2, sinusubukan ang tibay nito habang ginagawa ko ito. Hindi ito ang kailangan ko. Masyado itong matibay para sa maayos na trabaho, at matutuyo ito sa loob ng ilang araw, at sapat ang tibay nito para sa trabahong kailangan kong gawin ngayon, kaya may mahahawakan ako habang nasa loob ako ng compound. Pangalawa, mga sulo. 2 sulo na gawa sa berdeng maliliit na sanga at pinatuyong hibla, na ibinabad ko sa taba ng hayop.
4 na araw na ang nakalipas, nakapatay ako ng isang maliit na mamal, marahil isang malaking daga, na nagnanakaw ng aking mga nakaimbak na pagkain. Gumamit ako ng isang piraso ng kawayan para kunin ang taba nito sa apoy. Hindi ito kalakihan, marahil ay kasing laki lang ng isang kutsarita, ngunit sapat na para mapanatiling nasusunog ang 2 sulo ng ilang minuto. Hindi ko ito sisindihan maliban kung talagang kinakailangan. Pero dapat ay malapit lang ang mga ito. Ang pangatlo ay isang alambreng pang-trip. Bumalik ako sa nayon. Hindi hanggang dulo. Papunta lang sa daanan kung saan kumikipot ang daan sa pagitan ng 2 malalaking ugat. Isang natural na sagabal kung saan kailangang dumaan ang sinumang tumatakas mula sa nayon patungo sa aking kampo. Iniunat ko ang isang piraso ng tali ng liana sa taas ng bukong-bukong sa daanan, itinali ito sa mga ugat sa magkabilang gilid, kung saan hindi ito makikita sa dilim. Sa itaas nito, isinabit ko ang isang kumpol ng 4 na mabibigat na bato na nakasabit sa isang sanga gamit ang isang mabilis na buhol. Simple lang ang mekanismo. Kapag tinamaan mo ang taling ito habang tumatakbo, mabubur ang buhol. Malalaglag ang mga bato sa matigas na ibabaw ng mga ugat. Sa pagtakbo ng mabilis sa dilim, parang sabay na gumuguho ang mundo sa magkabilang panig. Kung mapipigilan nito ang sinuman ay depende sa kung gaano sila disiplinado sa ilalim ng stress. Sigurado akong tao sila. Pang-4, kumakain ako. Pinipilit ko ang aking sarili na kumain ng isang buong bahagi ng pinatuyong karne. Kahit na ang aking tiyan ay hindi interesado sa pagkain ngayon. Ano man ang mangyari ngayong gabi, kailangan kong magtrabaho ng mabilis sa susunod na ilang oras, at kailangan ko ng gasolina sa aking sistema. Pinapanood ako ni Au na kumakain mula sa isang ugat sa ibabaw ng apoy. Inihilig niya ang kanyang ulo. Babalik ako, sabi ko sa kanya. Medyo kakaiba ang pakiramdam ko, pero sinabi ko pa rin. Sa tansya ko, bandang hating gabi na ako nagsimula. Mas matarik ang hilagang bahagi ng burol kaysa sa daan. Inaabot ako ng 20 minuto para makatawid sa 150 metro. Maingat akong humakbang, humihinto tuwing may gumugulong na bato. Si Au ay isang camper. Hindi niya ako matutulungan dito, at ang kanyang mga senadoryos ay nakakarating sa bantay. Ang bantay, na nakaupo sa plataporma ng puno, ay mukhang anino sa skylight. Nakikita ko siya mula sa ibaba, na nangangahulugang kung titingin siya ng diretso sa ibaba, makikita rin niya ang Dallas Dis. Nanatili akong malayo sa punong iyon. Paglingon sa silangan, lumapit ako sa palisade sa isang anggulo na naglalagay ng isang kumpol ng 3 malalaking patpat sa pagitan ko at ng linya ng paningin ng bantay. Ang bulok na tulos ay eksakto kung saan ko ito naalala. Sa katunayan, 2 ang mga ito. Ang kaliwa ay bulok sa ugat, at ang kanan ay bali sa gitna. Inilagay ko ang aking kamay ng patag sa kaliwa at itinulak ng dahan-dahan at matatag. Walang pabigla-biglang paggalaw. Yumigting ito. Mas malakas ang dating ko. Kuskusin nito ang lupa, na parang may dahan-daang humihinga. Natigilan ako roon. Nagbilang ako hanggang 30. Hindi gumalaw ang bantay. Muling itinulak ko. Yumuko palabas ang tulos. Sa kalagitnaan, bumigay ito, at may puwang na sapat ang laki para makapasok ako ng pailes. Sa loob ng palisada, yumuko ako at naglakad sa panloob na pader, hawak ang matutulis na patpat sa itaas ng aking ulo. Ang kulungan ay nasa kabilang sulok, 20 metro ang layo. Ang kalapit na apoy ay nababawasan na lamang ng mga uling na kulay kahel. Natutulog ang buong nayon. May naririnig akong humihinga, mabagal at matatag, mula sa isang kalapit na kubo. Isang troso ang nagmamarka sa pintuan ng kulungan. Nakasandal ito sa 2 magkasanib na patpat. Tinanggal ko ito. Halos wala itong bigat. Ang mismong daanan sa ilalim ng troso ay nahaharangan ng mga lubod. Ang parehong makapal na lubod na nakita ko mula sa burol ay nakapulupot. Itinusok ko ang aking kutsilyo sa unang patong at sinimulan ang trabaho. Ang lubod ay tuyo, matigas, at matibay. Pinutol ito ng kutsilyo, ngunit hindi malinis. Kailangan kong putulin ang bawat hibla na parang lag-ari, at ang mga hibla ay mahigpit na nakapulupot. 60 segundo 70-80 nang maputol ko na ang 60% ng lubod, isang figure sa loob ng panulat ang gumalaw at tumayo. Malabo kong nakita ang isang mukha na lumingon sa akin sa dilim. Binuka niya ang kanyang bibig. Bago pa man lumabas ang isang tunog, tinakpan ng aking kamay ang kanyang bibig.
Nararamdaman kong nanigas siya. Nanigas ang bawat kalamnan. Inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga at bamulong sa wikang Hapon, tumahimik ka. Galing ako sa paaralan. Aalis na tayo rito. Isang mahabang katahimikan. Nararamdaman ko ang pulso niya sa aking palad. Napakalakas. Pagkatapos, dahan-dahan, lumuwag ang kanyang mga balikat. Tumanggo siya sa aking kamay, sumasang-ayon. Tinanggal ko ang aking kamay. Hindi siya umimik. Sinimulan ko ulit putulin ang lubid. 30 segundo, at naputol na ang huling patong. Binuksan ko ang gate ng sapat lang para makalabas siya. Sa malapitan, nakita ko siya ng malinaw. Maikli siya, ang kanyang damit pang eskwela at pantalon ay parehong napakarumi. Ang isa sa mga lente ng kanyang salamin ay sira sa gitna. Tiningnan niya ako ng may malalim at masusing titig na tila kakaiba ang kalmado kahit sa ilalim ng mga pangyayari. Itinuro ko ang ilong ng palasyo. Tumanggo siya. Nasa kalagitnaan na kami nang magsimulang tumahol ang aso. Nanggagaling ito sa kabilang panig ng compound. Isang biglaang, matalim, at tumataas na tunog na tumatagos sa katahimikan. Hindi ko sinubukang hanapin ang aso. Kinapa ko ang bulsa ng aking damit, kinuha ang isang piraso ng pinatuyong karne na dala ko para lamang sa pagkakataong ito, at inihagis ito sa direksyon ng tunog. Sa isang tiyak na pagtutok, hinawakan ko ang pulso ng babae at tumakbo. Sa loob ng 6 na segundo, nakalabas na kami sa puwang. Tumigil ang tahol sa likuran namin. Ang piraso ng karneng iyon ang gumana. Ang pang-abala ay nagbigay sa akin ng tamang pagkakataong kailangan ko. Noon din, isang matalas at alertong boses ang nagmula malapit sa gate. May isa pang tumutugon sa bantay. Tumakbo kami. Nauna ako dahil alam ko ang lupa. Alam ko kung saan nakausli ang ugat malapit sa unang dalasdis. Kaya tumalon ako dito nang hindi bumabagal. Alam ko kung saan mas malambot ang lupa 20 metro sa unahan, kaya lumiko ako pakanan. Ang bata ay nasa likuran ko mismo. Natisod siya sa isang bagay, at sa halip na huminto, hinawakan ko siya sa pulso at hinayla patayo. Sa likuran namin, ang nayon ay nagigising. Lumalakas ang ingay. Kumikislap ang ilaw ng sulo. Nakarating kami sa isang makitid na choke point sa pagitan ng dalawang ugat. Nang hindi nag-iisip, tumalon ako sa tripwire. Alam ko ang eksaktong lokasyon nito. Sinundan ng bata ang mga yapak ko at tinawid ito. Pagkalipas ng 40 segundo, narinig ko ang mga taong tumatakbo sa likuran ko na bumangga dito. Ang tunog ng 4 na mabibigat na bato na nahuhulog sa matigas na ugat ay talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ay may mga sigawan. Pagkatapos ay may nahuhulog, at pagkatapos ay mas maraming ingay. Hindi ako huminto para masiyahan dito. 4 na minuto, marahil 5, ang natitira sa amin. Sinulit namin ang bawat segundo. Nakarating kami sa kampo. Itinulak ko si Liana Karen at pumasok, at sumunod naman ang bata. Hinawi ko ang kortina. Nakatayo kami sa ilalim ng nakasabit na puno ng oak sa dilim, humihinga ng malalim, at pinakinggan ko ang mga tunog ng gubat sa loob ng 3 minuto. Nawala ang mga tunog ng mga humahabol at pagkatapos ay tumigil. Huminga ako ng maluwag. Gumawa si Au ng mahinang tunog mula sa kanyang upuan. Parehong tunog na may 2 nota, ngunit mabagal. Parang nagsasalita siya. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito sa kontekstong ito. Siguro wala, siguro ay nag-iintindi lang. Umupo ang bata sa lupa nang mabibigat ang mga hakbang. Itinaas niya ang kanyang mga tuhod at itinulak ang kanyang mga basag na salamin sa kanyang ilong. Tumingin siya sa paligid ng kampo. Ang apoy, ang mga kagamitang kawayan, ang nakasabit na pagkain, ang hinabang kortina. Gamit ang parehong paraan ng pagsusuri at pagkalkula tulad ng ginawa niya sa loob ng kulungan. Pinananatili nila ako ng ilang araw, sabi niya, mabagal at patag ang boses. Regular nila akong kinakain, ngunit mas kaunti. Sandali siyang tumigil. Hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro ay inililigtas kanila para sa isang bagay. Pinag-isipan niya ito. Marahil, sabi niya, o hindi pa sila nakapagpapasya. Ang pangalan niya ay Noshar Ikawa. Siya ay 17 taong gulang. Noong nasa paaralan pa, isa siyang mahusay na iskolar ng matematika at pisika. Maliit ang pangangatawan, payat, ang uri ng taong pinipiling huli para sa lahat ng bagay. Ngunit ang nakita lang niya sa loob ng 4 na araw na iyon sa kulungang iyon ay ang pag-ikot ng mga gwardya.
Ikinwento niya sa akin ang pag-ikot ng mga gwardya, na perpektong tumutugma sa aking mga obserbasyon. Ikinwento rin niya sa akin ang dalawang detalyeng hindi ko napansin. Binigyan niya ako ng tinatayang bilang ng mga mangangaso, mga armadong lalaking nasa hustong gulang, na tinatansya niyang nasa pagitan ng 14 at 17, na kapareho ng bilang ko. Ikinwento niya sa akin kung saan itinatago ang mga armas kapag hindi ginagamit. Isang istruktura sa hilagang pader ng compound, mas malaki kaysa sa iba, palaging binabantayan ng kahit isang lalaki. Mahinahon at sistematiko niyang sinasabi sa akin ang lahat ng ito, na parang nagbabasa siya ng mga tala mula sa kanyang isipan. Nakinig akong mabuti bago magsalita. Isa kang hole sa loob ng 4 na araw, sa wakas ay sabi ko. At ginugol mo ang lahat ng oras na iyon sa pagbuo ng isang database. Tumingin sa akin sino mula sa likod ng mga basag na salamin. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Naiisip ko ang 3 araw na maingat kong ginugol sa paglalakad sa gubat, itinatala ang lahat ng nakita ko. Akala ko ay ginawa ko ang isang metikuloso na trabaho. Alam ko ang rotasyon ng mga bantay, ang tinatayang bilang, at ang lokasyon ng mga kulungan. Alam din nino ang lahat ng iyon. Alam din niya ang imbakan ng mga armas, ang kanilang panloob na hierarchy sa lipunan, ang kanilang pang-araw-araw na schedule, at ang pinagmumulan ng tubig sa loob ng compound. Ginawa niya ang lahat ng ito mula sa loob ng isang hole sa loob ng 4 na araw nang walang anumang tala. Wala, sabi ko. Perpekto ang ginawa mo. Tumanggo siya at ipinagpatuloy ang kanyang sistematikong pagmamasid sa kampo. Na parang isinasapuso ang lahat sa kanyang isipan. Sa labas, tumahimik muli ang kagubatan. Ang apoy sa nayon sa burol na 1 kilometro sa hilaga ay isa na lamang ngayong mahinang kulay kahel na liwanag sa sulok ng kalangitan. Ngayon alam na nilang nandito tayo. Naghinala na sila, marahil mula sa mensahe ng SOS sa dalampasigan o mula sa usok hanggang sa natuto akong magtago. Ngunit ngayon alam na nila na hindi lang kami mga nakaligtas na gala. Ngayon alam na nila na may pumasok sa kanilang teritoryo at binawi ang kanilang bihag. Nagbago ang kapaligiran ng laro. Ginaising ako ni Au bago sumikat ang araw. Hindi sa kanyang boses, kundi sa kampana na iyon. 3 gabi na ang nakalilipas, nakakita ako ng isang maliit na piraso ng metal sa lupa malapit sa oat overhang. Isang baluktot na piraso na kasinlaki ng aking kuko sa daliri at sapat na manipis para umalangaw kapag tinamaan. Hinubog ko ito na parang singsing gamit ang dulo ng aking kutsilyo at itinali sa kaliwang binti ni Au gamit ang sinulid na alambre. Maluwag para hindi siya matusok, ngunit sapat na mahigpit para hindi makawala. Habang nanginginig siya ng malakas, gumawa siya ng manipis at malinaw na tunog. Nanginginig siya ng marahas ngayon. Nakatayo na ako bago ako tuluyang nagising. Hawak ang kutsilyo, sinubukan kong makinig. Nakatayo si Au sa pinakamataas na bahagi ng pasukan. Tunay siyang tahimik ngayon. Tahimik din ang kampana. Ang kanyang ulo ay nakaharap sa hilagang silangan. 1-2 knot ang senyales, maikli, matalas, at tinadtad, ang dumarating ng 2 beses at pagkatapos ay huminto. May mga tao sa malapit. Yumuko ako sa pasukan at sumilip sa kortina ng liana, walang harang. Ang kagubatan ay mukhang kulay abo at malabo sa mahinang liwanag ng umaga. Nagmasid ako ng buong 2 minuto. Tila walang gumagalaw. Ngunit ang mga ibon sa matataas na puno sa aming hilagang silangan ay tumahimik, na parang isang alon ang unti-unting gumagalaw pakanluran. May humahampas sa mga palumpong, dahilan para lumipad ang mga ibon ng paisa-isa. Higit sa isang bagay, bumalik ako sa loob at ginaising si Noah. Medyo gising na siya, marahil ay mahimbing lang ang tulog niya. Umupo siya, isinuot ang kanyang sirang salamin at tumingin sa akin nang hindi nagsasalita. Itinaas ko ang 2 daliri at itinuro ang hilagang silangan. Muli niyang tinawag ang mga scout. Sinabi niya sa napakahinang boses, wala rito ang pangunahing grupo. Sumusubaybay lang sila. Naghahanap sila ng mga bakas, hindi mga pag-atake. Tumigil siya. Makakahanap sila ng mga bakas. Alam kong tama siya. Nag-ingat ako. Naglakad ako sa mga bato hanggat maaari. Hindi ako nakabali ng mga sanga at nagkalat ako ng abo ng apoy. Ngunit ang pag-iingat ay hindi nangangahulugang nawawala. 2 tao ang nakatira sa ilalim ng labi na ito, at gaano man sila mag-ingat, nag-iiwan pa rin sila ng mga palatandaan.
Isang bakas ng paa dito, isang nababalutan ng lumot doon, isang mahinang amoy ng lutong karne. Gaano pa katagal ang natitira? Tanong ko. Babalik sila at mauunang mag-uulat. Nag-isip siya sandali, marahil ay may kinukwento sa kanyang isipan. Pagkatapos ay babalik sila ng buong lakas. Naghihintay sila ng dilim habang nangangaso. Nakita ko na sila ng 3 beses mula sa hola. Gusto nila ang psikolohikal na kalamangan. Tumingin siya sa akin. Mayroon kaming hanggang ngayong gabi. 6 na oras, marahil 8. Tumingin ako sa paligid ng kampo. 5 araw ng pagsusumikap sa loob ng mga pader na ito, mga kagamitang kawayan, mga imbakan ng pagkain, isang sistema ng pagpapaputok, mga kagamitan, isang sibat na nakasandal sa isang bato, lahat ng aking itinayo mula sa simula. Makakatakas tayo, sabi ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil mahalagang pag-usapan ito. Agad na umiling si Nor. Alam nila ang islang ito. Bawat landas, bawat pinagmumulan ng tubig, bawat bukas na bukid. Mas mabagal tayo kaysa sa kanila. Wala tayong masisilungan, at madali nila tayong mapapalibutan. Itinuro niya ang labi, ang paamano, ang kortina, at ang mabatong mga pader sa magkabilang panig. Dito, mas alam natin ang lupain sa loob ng 50 metrong radius kaysa sa kanila. May bubong tayo sa itaas natin at may mga bangin sa magkabilang panig. 3 direksyon lang ang kaya nilang puntahan. Tumigil siya sandali. Mas malala pa ang pagtakbo. Inisip ko ito ng eksaktong 4 na segundo. Kaya pagkatapos ay ginawa namin ang paghahanda. Sabi ko ang unang oras ay ginugugol sa paggawa ng signal net. Mayroon akong kabuoang 40 metro ng magagamit na lubid. Kinokolekta ko ang lubid na puno ng liana, mga hibla ng alambre, at ang panloob na tali mula sa aking sinturon. Ginagamit ko ito upang maglagay ng network ng mga trip lines sa taas ng bukong-bukong sa bawat landas sa kampo, maliban sa isa. Manipis at itim ang mga linyang ito, nakaunat sa magaspang na lupa, nakatali sa pagitan ng mga ugat at mababang sanga, kung saan itatago sila ng mga natural na anino kahit sa liwanag ng araw, lalo na sa gabi. Sa bawat linya, itinatali ko ang isang kumpol ng 3 o 4 na tuyong dahon. Matitigas na dahon na lumilikha ng tunog ng pagkaluskos kapag gumagalaw. Hindi ito malakas na ingay, ngunit sa dilim, kapag may sumusubok na pumuslit, isang biglaang kaluskos mula sa taas ng tuhod ang magpapahinto sa kanila ng kalahating segundo. At ang kalahating segundong iyon ay sapat na para malaman ko kung nasaan sila. Nag-iwan ako ng isang landas na malinaw, patungong Hilagang Silangan. Sa parehong direksyon na pinanggalingan nila, at ituturing ng sinumang bihasang trekker na hindi ligtas. Gusto kong makita nila ang lahat ng iba pang mga landas na nakaharang at makarating sa bukas na landas na ito ng mag-isa. Sa dulo ng butas na iyon, nag-ukay kami ng butas. Napakahirap na trabaho. Ang lupa sa ilalim ng labi ay mabato at tuyo, at ang tanging gamit namin ay isang matalas na patpat. Ang hawakan ng aking kutsilyo, na ginagamit ko para sa asarol, at ang aming mga kamay, knob, ay naghuhukay ng husto. Ang kanyang mga kamay ay hindi ginawa para sa gawaing ito. At sa loob ng 15 minuto, ang kanyang mga palad ay may mga pasa. Hindi siya tumigil. Patuloy siyang nagkakayod at nag-aalis ng lupa. Hindi sapat ang bilis. Pagkalipas ng 40 minuto, mayroon kaming butas na mga 80 sentimetro ang lalim. Umupo si No at sinukat ang lalim nito gamit ang kanyang katawan. Hindi ito sapat. Sinabi niyang hindi siya nagrereklamo. Nagsasabi lang siya ng totoo. Ang isang matinong tao ay madaling makaahon mula sa isang 80 sentimetrong butas. Kailangan natin ng kahit 120 sentimetro, o kailangan natin itong palawakin para mas mahirapan kang masalo kung mahuhulog ka. Ang sabi ko, palawakin mo dahil habang palalim tayo, mas lalong nagiging mabato ang lupa. Gaano kalawak? Hindi bababa sa 1.5 metro. Tumatakbo sa dilim, biglang nahuhulog sa isang malawak na butas. Hindi mo nga matukoy kung nasaan ang mga pader. Mas nakakatakot kaysa sa lalim, ang pagkalito ang nakakatakot. Hinuhukay namin ito ng mas malawak. Lumipas ang 1 pang oras. May kakaibang sakit sa aking mga balikat, na nasasanay na ako. Tumama kami sa isang malaki at patag na bato na mga 70 sentimetro ang layo sa silangang bahagi at hinukay namin ang paligid nito.
Ang inihandang hukay ay mga 70 sentimetro ang lalim at 180 sentimetro ang lapad, halos pabilog. Pumutol ako ng 20 manipis na sanga mula sa isang kalapit na palumpong at ikinalat ang mga ito ng maluwag sa mga butas. Pagkatapos, ikinalat ko ang mga tuyong dahon sa ibabaw. Walang nagwiwisik ng manipis na patong ng lupa sa lahat ng ito. Sa liwanag ng araw, kahit nasa layong 2 metro, nakikita ko ang pagkakaiba sa tekstura ng lupa. Kung titingnan kong mabuti sa dilim, mabilis akong maglalakad, sinusundan ang tanging malinaw na landas na tumatawid sa paligid ng kampo. Pero hindi mo titingnang mabuti. Mabuti naman. Sabi ni No, nakikita niya ito sa parehong paraan ng pagtingin niya sa lahat. Hindi perpekto ang pagsukat, paglog, at pagfile, pero maganda ang mga ito. Ginugugol ko ang buong hapon sa paggawa ng mga sulo. Gumawa ako ng 4 na berdeng hawakan ng sanga na may tuyong mga ulo ng hibla sa mga dulo at ibinabad ang mga ito sa taba ng hayop. Inilalagay ko ang 3 sa mga ito sa mga nakatakdang posisyon sa paligid ng kampo kung saan mabilis ko silang maaabot, at hawak ko ang isa sa aking kamay. Pagsapit ng takip silim, nakakolekta na rin ako ng isang tumpok ng mga batong panghagis. Kasinlaki ng kamao, sapat na bilog para sa tumpak na pagpuntirya at sapat na magaspang para hindi madulosh mula sa aking mga kamay. Inilagay ko ang mga ito sa isang tumpok kung saan ilalagay nino. Tiningnan niya ang mga bato. Gusto mong ibato ko ang mga ito. Hindi kahit kanino, malapit lang sa kanila. Ang tunog ng pagtama ng mga ito sa mga ugat at puno sa dilim ay magpaparamdam sa akin na parang maraming tao. Kumuha siya ng bato at tiningnan ang bigat nito sa kanyang palad. Kaya ko ito. Alam kong darating sila. Siguro mga 2:00 ng madaling araw na. Bago pa may marinig na iba, tumunog ang kampana. Kumakalansing ito ng 3 beses habang lumilipad ito mula sa kanyang kinalalagyan. Pagkatapos ay nagkaroon ng katahimikan habang lumalapag ito sa pinakamataas na bahagi ng overhang. Pero nagpapatuloy pa rin. Gising na ako. 1 oras na akong gising dahil may katahimikang bumabalot bago may nangyari, at ngayon ay nakilala ko na ito. Tinapik ko si Note sa balikat ng 2 beses. Nakaupo na siya. 5 minuto ang lumipas. Pagkatapos ay may sumalo sa signal net. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon mula sa western approach, matalim at biglaan. Pagkatapos, kalahating segundo ang lumipas, 2 kontak mula sa northern approach ang sabay-sabay na nagmamasid sa mga tagiliran. Sinusuri muna nila ang mga parameter. Binabasa ang mga ito. 40 segundo ng katahimikan, pagkatapos ay ang northeast path, isang malinaw na landas, isang bukas na landas. At sa pagkakataong ito ay hindi na ito basta isang probe. Nakarinig ako ng mga yabag. Ang tunog ng lupang lumalagutok at gumagalaw sa ilalim ng bigat ng lupa, na gumagalaw patungo sa amin sa isang matatag na bilis. Ang tunog ng maraming yabag, isa-isa. Binilang ko. 1, 2, pagkatapos ay isang paghinto, 3, 4, 5. May 5 tao. Mahigpit kong hinawakan ang patay na sulo at naghintay. Ang unahan ng grupo ay tumama sa hukay. Mabilis ang tunog at nililinas ang lahat. Isang mahinang sigaw, isang malakas na kalabog ng kung anong bagay na tumatama sa lupa. Pagkatapos, sa likuran mismo ng una, isang pangalawang katawan ang bumagsak. Dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa sa hanay, hindi sila nakapagpigil sa oras. 2 boses, matinis at gulat, ang mabilis na nagsalita sa isang wikang hindi ko maintindihan. Ang 3 lalaki sa likuran nila ay natigilan. Sumigaw ito ng buong lakas. Isang tawag ng alarma, parehong boses ng sabay. Humakbang ako paarap at itinama ang ulo ng sulo sa nagliliyab na baga. Pinanatili kong buhay ang mga baga sa gilid ng hukay. Ang pangalawang pagtama ay nagliyab. Humakbang ako sa hilagang silangan na daan at itinaas ang sulo. Ang 3 lalaking nakatayo ay marahil 8 metro ang layo. Sa biglaang liwanag ng flashlight, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng eksaktong gusto kong makita, hindi galit, hindi agresyon, kundi sorpresa. Ang nakabibinging katahimikan ng mga taong nabigo ang plano. Malakas na inihagis ni No ang unang bato pataas at pakaliwa, at ito ay bumagsak sa mga ugat ng isang puno 3 metro mula sa lalaki sa dulong kaliwa. Ang pangalawang bato ay bumaba sa kanan, tumama sa isang ugat at humahampas sa mga palumpong na parang isang bagay na gumagalaw ng marahas.
Ang ikatlong bato ay dumiretso pataas at lumapag sa gilid ng overhang, ang kalabog nito ay umalangaw sa mga bato. Isang tunog na hindi ko matukoy. Ang tatlong lalaki ay tumingin sa kaliwa, kanan, patungo sa flashlight, at sa kadiliman sa likuran ko. Wala silang ideya kung ilang tao ang nasa likuran nila. At hindi sila huminto para magtanong. Ang lalaki sa dulong kaliwa ay may sinabi, isang salita, malupit at maikli, at silang tatlo ay lumingon at tumakbo papasok sa kagubatan. Nakinig ako hanggang sa tuluyang hamina ang tunog. Pagkatapos ay tumayo ako roon ng 2 minuto, sinusubukang makasiguro. Ang dalawang lalaking nahulog sa hukay ay unti-unting umaakyat palabas. Bukod sa pinsala sa kanilang dignidad, wala silang natamo na anumang malubhang pinsala. Nagtutulungan sila. Inahan nila ang kanilang mga sarili mula sa gilid at, nang hindi lumilingon, nawala sa kadiliman sa likuran ng iba. Ibinaba ko ang flashlight. Nakayuko na sino malapit sa signal sa kanlurang bahagi, tinitingnan kung aling linya ang na-trigger. Dito, sabi niya, at dito, ipinakita niya sa akin ang mga nakakalat na dahon. 2 pa ang nasa tagiliran. Pinag-aralan nila ang buong perimeter bago sumulong sa gitnang daan. Alam ko sa susunod, hindi, sabi niya, at ang boses niya ay perpektong kalmado. Hindi takot, pero cool, totoo. Darating sila kasama ang mas maraming tao. Ngayon alam na nilang may hukay dito. Alam nilang may paraan tayo para magpaputok at magingay. Mag-aayos sila ng sarili nila. Tumayo siya, pinupunasan ang dumi mula sa kanyang mga bota, at tiningnan ako mula sa likod ng kanyang mga basag na lente. Kailangan natin ng mas maraming tao, sabi niya. Ganoon din ang iniisip ko. Oo, sabi ko, kailangan natin ito. Kinabukasan pagkatapos ng pag-atake, nag-imbentaryo ako. Pagkain, 4 na araw na tuyong karne ang natitira. Kung makakahila tayo, baka 5. Ngayon ay 2 na lang ang tao, hindi 1. Ibig sabihin ay kalahati na ang naputol sa timeline. Matatag ang tubig. Gumagana pa rin ang tubo na kawayan mula sa talon. Mga kagamitan, 2 kutsilyo, 1 sibat, 1 bodril, at 1 karayom ng buto. Hindi pa ako tapos. Mga 40 metro ng cudge, na may iba't ibang kalidad. 3 sulo na lang ang natitira pagkatapos kagabi. Mula nang dumating ako sa isla, ang baboy Ramon na iyon ay umiikot na sa kampong ito. Tuwing umaga, nakakakita ako ng mga bagong bakas ng paa. Umiinom siya ng tubig sa bandang hilaga ng talon kung saan ako kumukuha ng tubig. Base sa lalim ng kanyang mga bakas sa basang lupa, malamang nasa 60 kilo ang timbang niya. At isa pa siyang batang lalaki. Makitid ang hugis ng kuko niya. Normal lang ang haba ng kanyang mga hakbang. Hindi siya ang malaking teritoryo na kinatatakutan ko noong una. Delikado pa rin siya. Isang 60 kilogramong piraso ng laman at kalamnan na mas gugustuhin pang durugan kaysa sumuko. At 60 kilo ng karne, taba, buto, at taas na maaaring magpahaba sa aming supply ng pagkain mula 5 araw hanggang 3 linggo. Hahanapin ko siya, sabi ko kay Nine. Tumangala siya mula sa pag-aayos ng signal light. At pagkatapos ano? At pagkatapos ay papatayin ko siya. Pinag-isipan niya ito sandali. Paano? Pagkatapos ko siyang mahanap. Ako na ang magdedesisyon. Sa pagninilay-nilay, hindi ito isang magandang plano. Pagkalipas ng 40 minuto, natagpuan ko ang oso malapit sa isang butas ng tubig. Nakatayo siya sa tabi ng isang sapa, mga 120 metro sa hilaga ng aking regular na lugar ng koleksyon, sa isang mababaw na lugar kung saan umaagos ang tubig sa ibabaw ng mga patag na bato. Isang bata, gaya ng hula ko, ang kanyang balahibo ay maitim at malabughaw. Ang kanyang nguso ay patuloy na kumikibot upang makalanghap ng hangin. Ang kanyang mga pangil ay maikli, marahil 8 sentimetro, ngunit sapat na upang magdulot ng malubhang pinsala kung tumama ang mga ito sa isang bagay na malambot. Ako ay nasa pababang direksyon ng hangin, na siyang tanging bagay na nagawa kong tama. Gumawa ako ng malawak na bilog at lumapit mula sa timog. Huminto ako mga 20 metro ang layo, pinanatili ang isang gilid ng mga puno sa pagitan ko at niya. Ang oso ay umiinom pa rin, ang ulo ay nakayuko, ganap na walang kamalayan. Sapat na ang 20 metro. Ang oso ay naghagis ng mga sibat sa mga hindi gumagalaw na target mula sa mas malayong distansya. Kinuha ko ang sibat, tinutok gamit ang tangkay, at naghagis.
Gumalaw ang oso, ngunit hindi dahil sa isang atake. Inililipat lamang nito ang bigat nito. Itinataas nito ang ulo nito. Isang kakaibang likas na ugali na walang kinalaman sa akin. Ang galaw ay halos 15 sentimetro lamang. Ngunit sa layong 20 metro, 15 sentimetro ang pagkakaiba sa pagitan ng sentro ng masa at ng walang laman na hangin. Ang sibat ay tumagos sa hangin, tumama sa gilid ng talon, at lumapag sa mga bato sa kabilang panig na may tunog na parang isang maliit na pagsabog. Hindi tumakbo ang oso. Lumingon ito. Mayroon lamang akong 2 segundo para mapagtanto kung gaano kalaking pagkakamali sa paghatol ang nagawa ko bago ito sumugod. Ang 60 kilogramong hayop na iyon, sa buong acceleration, ay nakatakbo ng 20 metro ng napakabilis na hindi ko ito mailarawan. Lumingon ako at tumakbo patungo sa pinakamalapit na puno, isang malaking puno na matigas ang ulo na mga 12 metro ang layo, at nakatakas ng marahil 2 baitang. Umakyat ako sa puno gamit ang nakausling mga ugat nito bilang hagdan at hinayla ang aking sarili pataas sa pinakamababang sanga, 4 na metro mula sa lupa, at tumingin sa ibaba.